Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko kayo ng isang pattern na makakatulong po sa inyo para makabuo po ng maraming English sentences. Na kung saan ay itong pattern na ito ay makakapagbigay po ng dalawang ideya. Okay? So, yung unang ideya, sinasabi nyo na hindi kayo yon, yung gumawa ng naturang aksyon. Okay? O yung pinag-uusapan nyo, hindi kayo yon. Okay? Yung pangalawang ideya, sinasabi nyo na yung taong karelasyon mo, pwedeng kaibigan, o kaya pwedeng pinsan, o kapamilya, katrabaho, ka-office mate, o kaya yung bagay na pagmamay-ari mo ay hindi yun yung inyong pinag-uusapan. So may dalawang ideya po kayong magagawa. Gamit lamang po yung pattern na ibibigay ko sa inyo. Kaya sana po tapusin nyo itong ating video para humusay po agad kayo sa English. Kasi ito po ay gamit na gamit. Okay? So ito po yung aking halimbawa. Hindi ako yun. So sinasabi mo dyan, ang pinatutungkulan po natin dyan ay yung unang ideya na ang sinasabi mo ay hindi ikaw yung gumawa ng naturang aksyon o yung pinag-uusapan nyo ngayon ng kausap mo. So itong hindi ako yon, pag in English po, it was not me. Pag, pag pinaikli, it wasn't me. Okay? Na ang inyong pinag-uusapan o yung bagay na pinatutungkulan natin na sinasabi mong hindi ikaw ay patungkol po sa nakaraan. Nangyari na. Kaya gumamit ako ng was. Okay? Ibig sabihin, ang pangyayari ay sa nakaraan. Na ang sinasabi ko ay yung ating pinag-uusapan ay hindi ako yon. Kunyari, merong, merong ginawang kotse, hindi ako yung gumawa ng kotse, yun ang ibig kong sabihin. Okay, sa nakaraan. Okay, na pinag-uusapan nyo ngayon. So, itong hindi ako yon, it was not me. Pag pinaikli, it wasn't me. So, subukan naman po natin ay lalaki. Tapos, ang pantukoy natin ay siya. Pag in English po yan, yung siya, tapos lalaki, him. Pero kung babae, para sa siya, her. So, ang gamitin natin ay lalaki. Hindi siya yun. It wasn't him. Kung babae, it wasn't her. Ngayon, subukan naman po natin ay sila. Hindi sila yun. It wasn't them. Kung ang gusto nyo ay kami o tayo, itong us ang gagamitin po natin. It wasn't us. Tapos pwede rin naman pong partikular na pangalan, kaya na lang po magbago. Kunyari itong si Ben. Hindi si Ben yun. It wasn't Ben. Okay? Ngayon, yung pangalawang ideya na gusto ko ituro sa inyo ay sinasabi nyo na yung taong may connection sa inyo o karelasyon nyo ay hindi yun yung sinasabi mo na hindi siya yung gumawa ng naturang aksyon o yung pinag-uusapan nyo, hindi yun. Okay? So, ito po ang aking halimbawa. Hindi yun ang aking kaibigan. So, sa Tagalog, itong pangalawang pattern ng inyong gagamitin, ha? Pero pag in English po, iisa lang. Okay? Hindi yon ang aking kaibigan. It wasn't my friend. Ganun lang kadali. Hindi yon ang iyong pinsan. It wasn't your cousin. Hindi yon ang kanilang guro. It wasn't their teacher. Okay? Sumunod, hindi yon ang kanyang katrabaho. It wasn't his co-worker. Hindi yon ang kanyang kaopisina. It wasn't her office mate. Yung his, panlalaki, yung her, pambabae. So, yung my, your, their, his, her, at saka are,
Yan po ay ginagamit natin para masabi natin na yung sumunod sa kanyang salita ay meron kang relasyon o konektado sa iyo o pagmamay-ari mo. Yung sinasabi ko pagmamay-ari mo, ay ditong kotse. Hindi yon ang ating kotse. It wasn't our car. So sinasabi mo na yung kotse ay hindi iyo. Hindi mo pagmamay-ari. Okay? So, ganyan lang kadali yung ating lesson pero marami na po agad kayong may English. Papalitan nyo lang itong friend, cousin, teacher, co-worker, office mate, o car. Depende na po sa inyo yan kung anong gusto nyo ipangpalit. Pero gamitin nyo lang po itong pattern natin na ito at tama na po kayo. Diba? So, yung sinasabi ko po ditong it, ay yan po yung yun. Yung hindi, yan yung not. Okay? Tapos yung was, wala po tayong pangtumba sa Tagalog kasi magkakamali po. Pero pag in English nga po yan, yung hindi yun, itong hindi yun, yan yung it was not o it wasn't. So makikitanda na lang po. Okay? Para tama po yung pag-translate nyo ng inyong Tagalog na mensahe patungong English. Okay? Yung it po, ang ating tinutukoy dyan ay maaaring yung ginawa. Yung ginawa na kung saan ay sinasabi mong hindi ikaw yung gumawa. O kaya yung it ay bagay na kung saan ay sinasabi mong hindi yun yung pagmamay-ari mo, katulad nitong kotse. So yun po yung ibig sabihin ng it dyan. Na ang it po, ang tamang kapartner na linking verb ay was. Okay? Yan ay tamang magkapareha. Okay? Was po ang ginamit ko kasi pang nakaraan yung ating pinag-uusapan. Pero kung ang ating pinag-uusapan ay pang ngayon is. Okay? So, yun lang po yung mga gusto ko ipatanda sa inyo. So, sana may kipag-aralan ng maigi po itong ating lesson kasi kitang-kita nyo naman na ito po ay gamit na gamit. Okay? Maraming salamat po.